New Original Smartwatch Pro Maxis Smartwatch plus TWS Pro, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section. Nagawa ng Denver Nuggets na makamit ang tatlong sunod na panalo sa kanilang semifinals laban sa Minnesota Timberwolves na nagtapos sa isang 112-97 sa Game 5 rout nitong Miyerkules, kung saan nanguna si Nikola Jokic na may 40 points. Matapos maunahan sa 2-0 sa serye, isang panalo na lamang ang kailangan ng Denver upang makabalik sa Western Conference Finals. Ipinagkaloob kay Jokic ang kanyang Most Valuable Player of the Year award, ang pangatlo sa kanyang karera, bago magsimula ang laro, at mabilis siyang nagpakita sa kanyang paalala kung gaano ito kahalaga. Nanguna ang Denver ng 50-44 sa halftime, kung saan nagtala si Jokic ng 19 points. Matapos ang 11-3 run ng Wolves sa simula ng third quarter, dumagdag pa si Jokic ng 16 points upang mapa-extend ang lead ng Nuggets sa 88-74. Nagawa ng Nuggets na pigilan si Anthony Edwards na limitado lang sa 18 points sa 5 of 15 shooting. Ang 22-year-old na si Edwards ay nakapagtala ng 44 points sa Game 4 loss noong Lunes. Ngunit matapos ang hindi inaasahang pagkatalo sa unang dalawang laro sa serye, alam ni Jokic na isang mahirap na pagsubok ang naghihintay sa kanila sa Biyernes sa Minnesota. Ang aming likod ay nasa pader pa rin at ayaw naming sumuko. Kami ay desperado pa rin at gusto pa rin naming manalo at pupunta kami sa Minnesota para makuha ang isa, sabi niya. Masaya si Denver head coach Michael Malone sa paraan kung paano nila hinarap ang banta mula kay Edwards. Alam namin na kailangan naming gawin ang magkaibang bagay kay Anthony Edwards. Siya ay isang one-man wrecking crew, sabi ni Malone. Na-trap namin siya, na-double team namin siya, lumipad sa kanyang likod, at nangangailangan niyon ng malaking pagsisikap at ang aming mga players ay nag-commit dito at iyon ay isang malaking bahagi sa aming panalo, dagdag niya. Isa sa malaking parti sa panalo ay dahil na rin sa effort ng 3-time MVP na si Nikola Jokic, na kung saan ay ginawa nga raw niyang barbecue ang Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Barbecue chicken. And right now, Rudy Gobert don't stand a chance. The problem he's having is hitting him with bodies and giving him all the footwork. Well, first off, you can't get back down like this. Like what about a little hand activity? When he's on the Jesus, can't out-quick you either, huh? Listen, there's a famous story of Rudy saying, "Oh, I'm on Joker." He said, "Brother, I got 42, and don't tell them to stay." Anong masasabi niyo mga kaibigan? Tiyak na hindi napahiya si Adam Silver para ibigay ang MVP award kay Jokic. Sa ibang balita naman, maaari nating sabihin na ang Los Angeles Lakers ay haharap sa ilang mahihirap na desisyon ngayong summer at tila hindi ito isang understatement. Sa kasalukuyan, ang front office ng team ay nasa proseso sa paggawa ng isang monumental na desisyon para sa susunod na head coach ng team na hindi nakapagtataka na mangyayari sa lalong madaling panahon at hindi pa sila pumapasok sa free agency. Ngayon ang Los Angeles Lakers ay inaasahang ititrade pa rin si D'Angelo Russell kapag nagsimula na ang free agency. Isa sa pinakamalaking item sa listahan ng LA ay ang kinabukasan ni D'Angelo Russell. Ayon sa team insider na si Anthony Irwin ng Lakers Daily, determinado ang team na muling mapag-resign ang former All-Star sa isang short-term extension. Ang kanilang intensyon na gawin ito ay upang gawing mas madali ang pag-trade kay Russell sa hinaharap na panahon. Ngayon, ang Lakers, ayon sa pagkakasabi sa akin, ay mas pinipilit nilang masigurado na tatanggapin niya ang isang one-year deal nang sa gayon mas madali siyang mailipat sa deadline. Tila nananatiling determinado ang Lakers na mag-cash in kay Russell sa lalong madaling panahon. Tila hindi siya akma sa kanilang gustong gawin sa Hollywood at posible na naglaro na siya sa kanyang huling laro para sa LA. Kinumpirma rin ni Irwin na sinubukan ngunit nabigo ang Lakers na mailipat si Russell sa panahon ng trade deadline noong Pebrero. Ang pangunahing balakid ay ang status ng kontrata ng 28-year-old na player. Ayon sa mga napagkukunan, sinubukan ng Lakers na i-trade siya sa deadline ngunit walang team na gustong kumuha sa kanya dahil sa leverage na mayroon siya pagdating ng summer sa kanyang player option, isinulat ni Irwin.
Sa wakas, binanggit ni Irwin na hindi isinasara ng Lakers ang kanilang pintuan sa pagsisimula ng bagong season na kasama pa rin si Russell. Ayon sa mga ulat, nananatili silang open para gamitin ang parehong team na may intensyon na mag-upgrade sa deadline, na sana kasama si Russell sa isang malaking expiring contract. Sa anumang paraan, tila bilang na ang mga araw ni D'Lo sa maliwanag na LA. Sa sumunod na balita naman, may matagal ng paniniwala sa hanay ng mga basketball fans na ang former Purdue center na si Zach Edey ay isang mahusay na college basketball player na walang sapat na skill set o atletisismo para magtagumpay sa NBA. Hindi sang-ayon dito ang mga NBA executives. Ayon kay Jonathan Givony ng ESPN, maraming tagahanga si Edey sa NBA sa puntong ito at maraming executives ang nagsasabing meron silang rank sa kanya bilang isang lottery pick o kahit bilang isang top 10 prospect dahil sa ganda ng rating niya sa kanilang analytics models. Si Jonathan Wasserman ng Bleacher Report ay nirank siya bilang ika-rank 31 sa kanyang pinakabagong big board na nagsasabing ang post skill na dinadala niya sa laro ay lumilikha ng sapat na advantage na mas madali siyang maisipang magiging isang epektibong NBA scoring option. Dagdag pa niya, malinaw na hindi siya makakatanggap ng parehong uri sa paggamit, ngunit ang kanyang kakayahan na patuloy na makapag-convert sa high percentage hooks, makakuha ng madadaling putbacks at magbigay ng defensive presence sa loob ay maaaring magbunga bilang starter value para sa tamang team. Si Kevin O'Connor ng The Ringer ay nirank siya bilang ika-22 sa kanyang sariling big board na inilalarawan siya bilang isang napakalaking center na may skill set na nag-transform sa kanya mula sa fringe draft prospect patungo sa potential lottery pick. Walang duda na magiging malaking plus si Edey sa NBA bilang isang interior scorer at rebounder, at ang kanyang taas at laki ay magbibigay daan sa kanya na makapagbago ng mga shots sa paint bilang isang defender. Ngunit tiyak na mapaparusahan siya sa susunod na antas kapag naglalaro malayo sa basket sa depensa. Hahanapin siya ng mga team sa pick and rolls at sa switches na sinasamantala ang kanyang mabagal na foot speed at kakulangan sa overall athleticism. Ngunit ang ganitong klaseng paglalaro ay nababagay sa Golden State na kung saan ito ang naging mahabang papel ni Kevon Looney sa Warriors. Sa opensa, nagpapakita rin na meron itong maipapakita sa long range na tiyak namang akma sa sistema ng Golden State. Kakailanganin niyang mapalibutan ng 4 na shooters upang maging epektibo sa loob. Siya ay isang solidong passer at screener, isang karagdagang kagamitan sa kanyang halaga. At kung mas mapa-improve niya ang kanyang perimeter jumper, maaari siyang maging tunay na offensive threat. Sa isang tila mahina na draft, magiging kawili-wiling sundan ang kanyang career. Hindi nakakapagtaka na makita siyang madraft sa kalagitnaan ng first round. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.